The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dalawa pong mahalagang selebrasyon ang ginagawa po natin ngayon. Ang una po ang kapistahan ni St. Ignatius of Loyola. Binanggit ko na founder ng Society of Jesus. Mas kilala po sa pangalang Jesuits. O yung pong mga nagpapatakbo ng Ateneo de Manila at lahat pa ng Ateneo school system, sila po yung mga Jesuits. Ang totoong pangalan po nila, Society of Jesus. At ang kontribusyon po nila sa ating simbahan napakalaki. Unang-una na ay yung pong pagkakatatag ng isang religious congregation dedicated to spreading the Word of God. Yan na nga po yung Society of Jesus. At ang kanilang obedience sa Holy Father o sa Santo Papa ay isa sa kanilang mga karisma. In fact, when St. Ignatius of Loyola failed to go to the Holy Land because the war broke out, ang ginawa ng grupo po niya ay pumunta sa Roma at nagpahayag ng kanilang fidelity at saka commitment sa Santo Papa na ipagtatanggol nila ang pananampalataya at sila'y magiging masigasig na tagapagbalita ng salita ng Diyos. And up until this day, yung karism na yan ay pinananatili at kanila pong ginagawa. Isa din po sa mga naging contribution nila ay yung pagkakaroon po ng mga santo na naging mitsa din o instrumento upang makarating sa iba't ibang bahagi ng mundo ang salita ng Diyos. Katulad po halimbawa ni St. Francis Xavier. Si St. Francis Xavier, napunta po yan dito sa Asia, lalong-lalo na sa India, at siya po yung nagpauna ng tinatawag na inculturation. Ang ibig po sabihin ng inculturation, yung salita ng Diyos ay iniaakma sa kultura o pamumuhay ng mga tao. Alam po natin na ang mga tao sa buong mundo ay magkakaiba-iba ang kultura. Ngunit ang salita ng Diyos ay ibinabagay nila sa kung anumang sistema ng pamumuhay o kultura nga kung sabihin po, kung tawagin po natin. So yung pong inculturation na yan, hindi po naging madali sa buhay ng simbahan. Kasi yung tingin po ng mga churches authorities, ito ay parang pagbabago o binabago yung salita ng Diyos. Parang hindi po ito yung mainstream na nakagisna ng simbahan. Kaya nagkaroon ng iskandalo sa simbahan. Kaya yung mga Jesuita o yung mga Society of Jesus, sila nga po ay nasuppress. Ibig sabihin, sila ay pinatigil sa kanilang gawain habang iniimbestigahan kung yung bang kanilang ginagawa ay ayon pa rin sa mainstream na gawain ng simbahan. Kaya yung inculturation, hindi po madali. Halimbawa po, na ang isang lugar, mahilig sila sa mga sayaw-sayaw, mahilig sila sa mga awit, at yung mga sayaw nila ay hindi po yung simpleng mga solemn na sayaw, pero ibinabagay po nila doon ang kanilang ritual, ang kanila pong pagpapahayag, hindi po nila kinukontra sapagkat ginagalang nila yung nakagisnan at nakasanayan na sistema o uri ng pamumuhay ng mga tao. So yan po ang isang halimbawa ng inculturation. And then of course, itong si St. Ignatius of Loyola ay nakilala din doon sa tinatawag na process of discernment. Ang ibig sabihin ng process of discernment, yung hindi ka nagpapadalos-dalos sa iyong pagdedesisyon. Kinakailangan na ikaw ay nananahimik, nakikinig ka sa boses ng Diyos,
pinagninilayan at dinadasalan nito nang sa gayon magdesisyon ka man patungkol sa buhay o iba pa na mga bagay-bagay na maaari may impact sa buhay mo, makakasigurado ka na hindi yan desisyon na hindi pinag-isipan, hindi dinasalan, at ang desisyon mo ay galing sa Diyos. It is the will of God, ika nga, ang sinusundan mo, ang ginagawa mo. Kaya yung discernment, naging palasak din po yan. Ngayon meron po tayong synodality sa simbahan. At ano yung synodality sa simbahan? Magkarinigan muna tayo. At habang nakikinig tayo sa isa't isa, pagsamasamahin natin yung mga binigay mong ideya, yung mga binigay mo at ipinahayag mong pananaw, and then magdasal tayo kung ano ba ang pananaw ng Diyos, ano ba kalooban ng Diyos. Contribution po yan ni St. Ignatius of Loyola. St. Ignatius of Loyola was a soldier, and then he was injured in one of the battles that he fought in. At habang siya ay nagpapagaling, doon niya napagtanto na gusto niya na maglingkod sa Diyos. So hindi siya nagpadalos-dalos, hindi siya nagpatumpik-tumpik. After a period of discernment, nag-decide kaagad na siya nga ay maglilingkod sa Diyos. Kaya itinatag niya ito pong Society of Jesus. Now, sinabi din ni St. Ignatius of Loyola na ang kanilang karisma ay hindi lamang yung obedience sa Holy Father, kundi yung humility at saka yung poverty, simplicity. Poverty, simplicity, humility, embodiment din ito ng charism ni St. Ignatius of Loyola na ipinasa niya sa mga Jesuita. O, kayo na po ang mag-discern din ngayon kung nakikita nyo pa ba itong humility, simplicity, at saka yung kanilang commitment sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga Jesuita na nakikita natin ngayon. Kung hindi man natin makita yan ngayon, at least, we have something to hold on to. Ito ang itinuro ni St. Ignatius of Loyola. Ang uri ng pamumuhay ay nakaakma at batay sa pamumuhay ng Diyos na kinakitaan din ng pagiging payak sa kanyang pamumuhay nung siya ay andi dito pa, naglalakad sa mundo at nagpapahayag din ng salita ng kanyang Ama. Simplicity, humility. And then of course, yung suffering. Hindi po ito itinatwa ni St. Ignatius of Loyola while he was injured, suffering from, injuries from that fight that na he joined in, doon sa gyera. Siya ay nakapag-isip-isip na yung kanyang pinagdadaanan ay pakikiisan niya sa pagpapakasakit ni Kristo, yung pagpapasa ng krus ni Jesus. So he was never, rejecting the idea that the sufferings of man, are just but, opportunities for man to be joined to Christ, the suffering Christ. Kaya ngayon, dito natin ipapasok itong, kumbaga, Black Nazarene. Alam na alam natin ang kwento nito, na nagpapasa ng krus, suffering. Nakita natin na yung kanyang pamumuhay ay pamumuhay na hindi marangya, pamumuhay na kumbaga ay masarap o di kaya siya ay hitik na hitik sa biyaya, kundi pinasok niya ang ganitong uri ng pagpapasa ng krus para ipabatid sa tao na hindi kailanman ng tao mawawalan ng krus na papasanin. Yung nga lang ang ipinapahayag naman sa atin nitong ating Panginoon na nagpapasa ng krus, I am with you. If St. Ignatius of Loyola taught us that his own suffering is an opportunity to join in the suffering of Christ, ang ating Panginoon naman ina-assure, hindi ka nag-iisa kasi bago ka man naghirap, ako muna ang nagpasa ng krus mo. Ako muna ang naghirap. And I am with you. I understand you. Such a reassuring thought. A reminder that life indeed is that something that we should just enjoy, but something that also we should bear. Whether there are successes or achievements, hindi din mawawala. Failures. Yung nadadapa na tayo at halos hindi na tayo makabangon. Pero nagbibigay sa atin ng paalaala. Muli tayong dapat bumangon kasi si Jesus ang kapiling natin, katuwang natin, kasama natin sa pagpapasa ng krus. So ngayon, araw na ito, pagkatapos ng misa,
lilisanin po ng imahe ng Black Nazarene, the pilgrim image of the Black Nazarene, ang EDSA Shrine. Babalik na ho siya doon sa kanyang tirahan sa Quiapo Church. Pero, yung paalaala, sana maglinger, hindi po mawala. Kaya natin dinala para mas maging konkreto yung image ng suffering. Mas maging, kumbaga, ay practical sa atin, yung understanding na, oo nga, even Christ carried His own cross. And why shouldn't I? And if Christ was able to do it, perhaps He is telling me that I can also do it because of His help, through His grace. So ito yung mga paalaala sa atin. So, kumbaga, yung pagpapasa ng krus ay hindi lamang para matutunan natin, natanggapin din yung mga krus sa buhay natin, pero yan, pagbibigay din sa atin ng pag-asa. Kasi si Jesus mismo na nagpapasa ng krus ay hindi po siya pinanghinaan ng loob o kaya nawala ng pag-asa. He was very confident that after the cross, there is going to be a resurrection. There is going to be the glory of life. Yun ang kumpiyansa na ipinapahayag niya sa ating lahat. And that particular lesson should be heard, I think should permeate us, our minds and our whole being, na hindi magtatapos sa krus ang buhay, kundi ito'y magtatapos sa kalwalhatian. While we give glory to Jesus who carries His cross, then we should not separate that cross from that moment that Jesus resurrected from the dead. Ika nga, from the Calvary to the empty tomb. So, things should always be viewed in their interconnectedness. Hindi pwedeng separate. Na tinitingnan lang natin yung krus, pinapasa ni Jesus. At wala dito yung connection ng empty tomb. Ano yung empty tomb? Muling nabuhay si Jesus. The glory of life. So, yan ang pagtingin ng Kristiyano sa buhay. Hindi lang nakatuon, nakafocus doon sa mga hirap na dinaranas, pero tinitingnan din yung kasunod nito. At ang kasunod nito, kalwalatian. So, when the Black Nazarene's image was brought here, it is teaching us not only to embrace our own cross, not only to accept suffering and bear with them, but also to look beyond these sufferings and see the glory that is prepared for us by the Father. Yun din ang understanding ni Saint Ignatius of Loyola. Hindi lang siya tinamaan ng bala. Hindi lang siya, kumbaga, halos maparalisa. Kundi tinitingnan niya rin na pagkatapos nito, merong mangyayaring maganda. And right there and then, dinedicate niya yung kanyang sarili sa pagdilingkod sa Diyos. So imagine, that wound did not deter Saint Ignatius of Loyola from rising up and then committing himself to the service of the Lord. So kung titingnan natin yung journey ni Ignatius of Loyola at yung teolohiya ng krus patungo doon sa resurrection at glorification, mas magkakaroon tayo ngayon ng appreciation sa buhay. Kaya yung mga tao po na nandito ngayon, ang tingin lang sa buhay, hirap, pasakit, mga papasanin, na mga problema, I guess, hindi kompleto yung pagtingin natin sa buhay na yan. Christians always look not only to that cross, but also beyond that cross, the empty tomb, the resurrection of Christ, the glory of life. So this is the good news. At alam ninyo, aalis ngayon yung anak. Pagkatapos ng misang ito, babalik na siya sa kanyang pinanggalingan, sa Quiapo. Bukas naman, may darating pinsan ng ating mahal na Birhen, Queen of Peace. Sino ang darating? Our Lady of Perpetual Help. Pinsan. Okay. Okay. Naku, baka pagalitan tayo ng mga nakikinig. Hindi po, hindi totoo yan. The Blessed Mother also will visit us under the title of Our Lady of Perpetual Help. Tingnan ninyo, no? Yung coincidence. Coincidence ito kasi hindi ko na napag-isipan Nag-decide ako July 29 to 31 dalhin dito and then biglang may sumulat. Dadali naman dito yung Perpetual Help
Sabi nila, August 1 to 8, di na ako nakisip. Sabi ko, sige, dalhin nyo na dito. So, napagtanto ko, o nga, no, ito yung assurance na, abay, nagpapasang ka ng krus, tinanggap mo yung krus, pero meron palang gloria, at ito, merong isang ina nagpapaalala sa'yo, meron kang katuwang Our Lady of Perpetual Help, our Mother of Perpetual Help. Look at the image, brothers and sisters. How beautiful it is, and how blessed we are for being reminded of this noble, majestic, and very important teaching. Yun ang buhay natin. Hindi tayo nagkukulang sa katulong o katuwang. Laging andyan dyan ng Diyos, laging andyan dyan ng Ina. So thanks be to God for these beautiful reminders. Ika nga, kapag pinagnilaya natin ang mga misteryong ito, mas lalo tayo na magiging masaya sa buhay. And no amount of suffering should weigh us down. Rather, being reminded of the fact that we have a God who loves us and a Blessed Mother who also helps us along the way. Ang sarap lang mabuhay. Ang sarap mabuhay. Salamat sa Diyos. Salamat sa mahal na Birhen. At salamat din St. Ignatius of Loyola sa mga paalaala. God bless us all. Amen.